Ayan, meron na tayong 5 participants. So paano ba gagamitin yung tensor chart? So, paggamit sa tensor chart, like kung nasa spot ka lang, alam nyo na ba yung mag-DCA? Dollar cost Wala average. pa naman. So ang technique po dito sa tensor chart is na meron na tayong mga levels. So meron bang ano dito lines. Ito. Meron tayo dito. Meron tayo dito. Meron din tayo dito. So, paano ba ma-apply ang ganito? So, gamit yung dollar cost averaging is meron ka ng mga levels na pwede kang bumili. So, instead of pumapasok ka dito is nag-aabang ka na lang lagi ng mga trades mo. Kasi darating din naman talaga sa point na aabot tayo kung saan yung volume of buyers. Like for example dito, meron tayong volume of buyers, pwede kang pumasok dito. Tapos if ever na mabasag or like dito nabasag siya, so pwede mo to siyang pasukan per volume nito, per heat map, pwede mong pasukan. Then dahil sa dollar cost averaging, once nag-bounce back na siya dito, is pwede mong ibibenta rin yung trade mo with profits pa. So, nagets nyo ba yun? So, mag-i-example na ako dito sa chart. So, for example dito, doon tayo kay Bitcoin. So, basically, yung dollar cost averaging is yun yung nag-a-add ka ng position size mo. Nag-a-add ka ng position size, then nag-a-average yung entry price mo. So, for example, hahanap tayo, saan ba yung CBTC? So, like dito, wala na talaga si BTC, bumaba na. So, delete ko muna ito. So, for example, sa tensor chart, saan ba yung mga price ano niya? Sa tensor chart is meron tayong dito, meron tayong 56, meron din tayong 50, 55, 400, dito 53. So, ita-type ko muna. So, una raw is 56. So, dyan, 56. Then, next is mga, magkano ba? Dito is 55, 300. So, 55, 300. So, next is 54 mga dito. 55, 300, tapos 54, 54, 800. 54, 800. Then lastly is yung dito sa baba, which is 53, 900. Pero hindi to siya
advisable na gagawin mo sa futures. Kasi mas the more lalaki yung talo mo. So, ito na. Meron tayo nito. So, ang nangyayari dyan is, sa, sa first line, dito, nagbe-base tayo sa heat map, yung volumes of buyers. Sa line na to is bibili ka ng 100. After nito is bumaba pa siya lalo. So, once bumaba pa siya, pwede kang bumili ng 200. So, meron ka ng 300 overall. Kasi ang nangyayari dito is, like, magkanong percentage dito? From your first entry to your second entry is 1.22% loss ka. So, kumbaga, yung talo mo dito is around 1.2 na dollars yung talo mo. Pero, if ever, kasi bumili ka na ng mas marami dito, meron ka ng 300, so if ever naman, pagdating dito, pagbili mo ng 200 is, aangat yung price ng kahit yung half lang ng like something around 0.5. So sa 0.5 na yon, dito is 0.5 ng 200 is ano ba? Magkano? What? 1. Meron ka ng 1 at the same time dito hindi na ano yon? Hindi na 1.2 yung talo mo dito kasi ma-minusan na siya ng 0.52% yung 1.22% mo. So likely yung talo mo na lang dito is something around mga since nag-minus siya, yung matitira na lang sa'yo dito is 0.5, mga around 0.4 dollars na yung talo mo. So, 1 minus 0.4, 1 minus 0.4, so meron kang profit na dito na 0.6. So, ang nangyayari dito is, sinave mo yung 100 na loss mo, yung trade mo dito na loss ka na ng 1.2 dollars, sinave mo sa pagbili na ng mas marami dito, like minultiply mo dito. So overall, meron kang 0.6 profit kahit na hindi na siya umakyat pa ng mas mataas. So ganito yung ginagawa ng iba. The more na nagdra-drop yung price is like kung nagbe-base tayo sa heat map like ganito, is dino-multiply natin yung additional natin. So, same concept lang, after dito 300, then after dito naman is, baga, sabihin natin 600 na. Pagdating dito, overall, pag if ever umakyat siya ng like sa ganito, mga 2.5%, so 2.5% ng 600 plus dito, lang ha. Naka-times 2 ba yan, sir, bawat buy? Oo, kung gusto mo talaga na kumbaga mas madali lang ma-save yung previous trade mo, mas prefer siya kung naka times 2 kasi pwede mo nga i-times 5 kung gusto mo lang talaga na ma-save lang yung trade mo. Kasi if ever like dito, tanggalin na natin tong iba. So if ever dito, gawin natin 500.
So kahit man lang 0.3 lang, 0.3. So 0.3 of 500, 0.3% of 500 is meron ka ng 1.5. So sa 1.5 mo, 0.5, tapos yung talo mo na lang dito is, since umakyat siya ng 0.3, like sabihin natin yung talo mo dito, 1.22 minus 0.33. So 89%. So 0.89. So 0.89% ng 100 is 0.89. So 1.5 minus 0.89. So dito, saan ba yun? So dito, kahit na umakyat lang siya ng 0.33, no need na, kumbaga, like yan, ganyan lang yung inangat niya, na si-save mo na yung previous trade mo na 100. Yan po yung concept ng dollar cost averaging. So, each time na bumaba yung price, like, for example, nasa dip siya, or every time nasa support, is mas bumibili ka. Instead of binibenta mo na lang yung 100 mo. So, ganun po yun. So umangat lang siya ng 0.3, save mo na yung trade mo. So, meron ka pang 0.6 dollars na profit. So, ganyan po yung ginagawa ng iba kung paano sila nag-trade. Kaya mostly hindi sila natatalo kasi, like for example, nasa oversold level. Nasa oversold level na talaga tayo. So, dollar cost averaging pa nila sa level na yan. So, ang ending talaga dyan is profit sila palagi. Kasi malaki na yung capital nila, sinisave nila yung mga previous entries nila. Pero kung nasa futures tayo, likely hindi natin siya na-apply kasi napakadelikado. Ayan na, si BTC umakyat na oh. So anong nakikita nyo kay BTC? Nire-respect niya yung trend line. Oh, umakyat siya oh. So parang okay na siguro tayo. Meron na kayong idea sa tensor chart. Then ano yun? Meron na din kayong idea kung paano yung stop limit, stop market, tsaka yung trailing stop. So since naka-record naman tayo, pwede nyo siya ma-review. So okay na ba tayo dyan? So, ewan ko lang kung hindi fake out kasi hindi pa naman pa rin tayo lumalagpas sa ano yan? So, sa resistance. So, kumbaga, like yung sinabi ko kanina, itong dito, level na to is may sa 1 hour time frame, meron tayong chance na makapag-reverse si BTC. Hindi na siya magdra-drop, select dito. Chances kasi talaga dito is magdra-drop siya pababa. But since ayan na naman tayo, umakyat na naman siya dahil dito sa 1 hour time frame, nag-breakout siya sa previous resistance. Ito yung previous resistance. Nakapag-breakout na siya. Using Elliott wave kasi, meron tayong mga theory na ganyan. Pag nasa first wave tayo, yung second wave talaga is around sa mga levels na to. Sa 0.6
or 0.7. Crucial na kung aabot pa tayo dito kasi nagdo-double bottom. So, dito sa level na to, ito yung wave 2 kumbaga. So, after dito sa wave 2, chances na naman is aangat tayo kung nagstay siya sa 0.7, so chances na magbre-break tayo sa levels na to dito sa itaas. Yan yung galawan kumbaga ni Elliott wave. So, pag nag-break tayo dito sa taas, is hahanapin na naman natin kung saan siya magre-retrace. For example, dito lang. So, hahanapin na naman natin kung saan siya magre-retrace. So, pag mag-retrace siya is possible areas is nandito. Dito na mga wait. Itong mga lines na to dito, ito yung wave 3 kumbaga. So, mag-arrow tayo. So, darating din yung point na mag-discuss na din tayo ng mga ganito. So, wave, wait lang, gagamit tayo ng yung, ano yun, ganito. So, dito tayo una. So, wave 2 siya. Dito yung wave 2. So, wave 3, most likely dito. So, wave 4 is dito. Nandyan yung wave 4 nandyan. Or, then yung wave 5 is yun na yung magre-retrace na naman tayo. Kung baga dito sa level na to. So, i-measure na naman natin. So, much likely yung wave 5 is dito or dito. So, after that, yun na, ang next doon is yung correction. So, yung correction naman, saan ba yung EBC? Hindi kasi ako masyado nang gumagamit nito. So, pag nagko-correct na tayo, ito na naman siya, yung ganun, ganyan. So, at least meron na kayong idea ng mga ganyan. So, okay na tayo. I-close ko na yung Zoom natin at sa susunod na naman. Okay, salamat guys. Thank you, sir. Sige. Saan ba yung stop dito? Okay na. Oo nga kailangan ko na mag-take profit yung mga trades ko.